Attorney, ngayon po no, sa mga nakikinig sa amin, no, talaga pong ang dalangin ng marami ay bumalik si Saldico dito, harapin ang kasong ito, at kung totoo sinasabi niya, maglabas ko ng prueba at dumaan nga po ang lahat sa due process. Although kaninyo, Yes. meron pong existing na death threat. Pero kung lalabanan pa daw ho ninyo, yung usapin po ng passport cancellation, talaga daw ho mukhang ayaw niyang umuwi kasi nga baka ho eventually nga sa tindi din po ng mga ebidensya laban sa inyong kliyente, mauuna siya makukulong. Yan ang hindi nakikita ng maraming tao, Ted. Ang ifa-file ni Ombudsman Remulla is a non-bailable offense. So day 1 pa lang, may aresto na yan. Day 1 pa lang, kulong na yan. Ginawa nila yan kay Gloria Arroyo, ginawa nila yan kay Leila de Lima, ginawa nila yan everywhere else na gusto lang nila. Ang objective ng mga kasong ganyan is makulong ka na kahit na inosente ka eh. Which is what happened, di ba? Napawalang sala si President Arroyo, si then Senator de Lima, napawalang sala rin. Feeling nila nanalo na sila dahil nakulong na ng many years. Yan ang gagawin na yan ang objective ng gobyerno ngayon. File lang si Saldico ng non-bailable offense, ikulong natin ng 10-15 years yan habang naglilitis tayo. In the end, mapuprove ko na inosente siya, but in the meantime, nakulong na siya ng 10 taon. If he's lucky, if he's unlucky, which is my fear, no, papatayin yan sa loob. Papatayin yan. Maniwala ka sa akin. Opo. Sige, so yan. Opo, yan sige. ang sinasabi. Madaling sabihin, harapin mo. Madaling sabihin yan kung hindi ka ikukulong eh. Sige, bigyan nila ng bail, i-guarantee nila ng bail habang naglilitis. Pauwiin ko ngayon yan. You see, hindi nila gagawin yan. Remember, bail is to guarantee that you will appear. So kung nasa Pilipinas ka na at naka-house arrest, for example. Pero attorney, kayo po naman, kung tawagin nga ninyo sa inyong profession ay officer of the court, di ba? I mean, that's right. Hindi ba kayo nagtitiwala sa ating Sandigan Bayan na kapag po nagsampa ng kaukulang kaso ang ombudsman, dadaan pa naman sa pagsusuri yan kung talagang matibay ang ebidensya, hindi magpapiyansa, hindi papayagan ng piyansa. Pero kung may butas sa kanyang kaso, papayagan ng hukuman. Wala ba kayong tiwala sa ating pong hudikatura, attorney? Nagtitiwala ako sa Sandigan. Hindi ako nagtitiwala sa ombudsman. Sandigan, oo. Pero para makakuha siya ng bail, merong bail hearings. Ang tagal din yan. Matagal din yan. From my experience, taon din yan. So in the meantime, nakakulong. Alam mo, merong isang saying na talagang naniniwala ko. If you put an innocent man in jail, even for a day, the system has already failed. Yan ang isipin naman ng ibang tao na nagsasabi na umuwi ka at harapin mo. Ang dali magsabi pag walang threat sa'yo, ikulong eh. Mga kapatid, brothers and sisters, saan ka pa? Dito na tayo sa totoo. Dito na tayo sa True FM. Mga kapatid, mag-subscribe and follow po kayo sa social media accounts ng True Network PH. Yan po kami, hanapin nyo lang True Network PH, Facebook, Instagram, YouTube, TikTok, and podcast. Mapa Apple or Spotify man yan, mahahanap nyo kami. Lahat ng mga napapanood at napapakinggan nyo po sa programa, nasa social media accounts namin yan. So paano mga kapatid? See you sa social media!